Sinundo nga ni Francis si Eric sa bahay nito at inihatid sa mansyon. Grabe, bahay ba to? Tanong ni Eric na makapasok na sa loob. Si Jovan nga ang nagbukas ng gate kaya naman kinawayan niya ito. Bakit? Mukha bang hindi ito bahay? Tanong ni Francis habang binabaybay nila ang papasok papuntang garahe. Mukha kasi palasyo eh. Natawa naman si Francis dahil sa itinugon ng kanyang kaibigan. Automatic ba ang mga pinto dito? Yung tipong tatapat ka lang tapos may pipindutin, bubukas na agad? Anong tingin mo sa bahay namin? Elevator? Ay, hindi ba ganon? Akala ko pa naman automatic. Baba na, wala nga pala si kuya, hinatid si Yumi. Ha? Wala dito si Yumi? Akala ko pa naman makikita ko na siya ulit. Nagkasalisi kayo. Kanina pa sila umalis eh. Baka nga nakapasok na rin si kuya sa opisina. Bumaba nga si Eric at nalula sa luwang ng paligid. Dalawa lang kayo magkapatid, di ba? Oo, kami lang ni Kuya Franco. Bakit? Baka naghahanap kayo ng kapatid. Apply ako. Sira. Halika, kain ka na muna. Ay, hindi ako nag-aalmusal. Turo mo na yung mga ititrim ko ng mga halaman para masimulan ko na. Tsaka kinakabahan akong pumasok sa loob eh. Baka makita ko si Nida. Hindi pa ako ready. Excited ka naman magtrabaho. Di kahit kape muna. Halika na sa loob. Ayoko eh. Mamaya na lang. Puntahan ko muna si Kuya Jovan kung ayaw mo pa akong pag-asikasuhin sa mga halaman. Sabay takbo nga ni Eric at sinalubong si Jovan. Hi, Kuya Jovan. Kumusta? Tama nga ang sinabi ni Francis. Ikaw nga ang papasok ng hardinero dito. Oo kuya. Gusto ko na nga mag-start. Napakadami naman palang halaman dito. Nagtitinda ba sila? Hindi ikaw talaga. Tanim lang dito yan. Kaya nga kailangan ng hardinero kasi napapabayaan na yung iba. Mahilig si Sir Franco sa halaman eh. Plantito pala. Magkape ka muna. Ayoko. Bakit? May iniiwasan ako makita eh. Sige na, asan ang gagamitin? Tsaka alin ang uunahin? Hello, sino to? Tanong ni Celine na may tumawag sa kanya. Hulaan mo. Tugon nito mula sa kabilang linya. Mukha ba akong manghuhula? Sinasayang mo oras ko. Sungit mo talaga. Ako to, si James. Ikaw lang pala. Paano mo nalaman number ko? Nakalimutan mo na agad? Binigyan mo ko ng calling card mo, di ba? Ay, oo nga pala. Nakuha mo ng car mo? Yes, kahapon pa ng hapon. Nga pala, hindi ka pa nagsasalita about sa mga kumalat nating picture sa social media. Hindi na kailangan, James. Alam na ng manager ko. Bahala na lang yung mga tao kung anong iisipin nila. Anong sabi ng manager mo? Di yun na pag-usapan natin. Talaga? Sinabi mong boyfriend mo ko? Oo, naniwala naman siya. Buti naman. Kapag pala free ka, labas tayo. Libre ko ulit. Para ka naman naliligaw niyan. Akala ko ba hindi ka pumapatol sa matanda sa'yo? Ano ka ba? Walang ibig sabihin yon. Gusto lang kita magkita ulit. Tsaka pambawi na rin. Okay, message na lang kita. Kaso kapag free ako, baka ikaw naman ang busy. Oo nga no. Bahala na. Kumusta ka naman pala? Okay naman. Eto, uuwi ako kay mami. Pinapauwi kasi ako, kahapon pa. Sige, ingat ka ha? Saad ni James. Salamat. Nagumpisa na nga mag-trim si Eric ng mga halaman. Sa sobrang luwang nga ng garden ay hindi niya alam kung saan siya mag-uumpisa. Kuyang hardinero, magkape ka daw muna. Dahan-dahan nga lumingon si Eric sa babaeng tumawag sa kanya. At nang makita nga niya ito ay biglang lumakas ang hangin. Parang huminto ang ikot ng mundo. Tinitignan nga niya ito nang hindi man lang kumukurab. Para kung nasa alapaap, may diwata sa aking harapan. Saad niya habang nakangiti. Kailan pa nagkaroon ng diwata sa alapaap? Abay kuya, kuhanin mo na to, nakakangawit kaya? Ay, sorry. Saad ni Eric at aabutin na nga ang kape mula kay Nida nang hindi tinitignan ng tasa. Kaya naman naisawsaw niya ang kanyang daliri dito at napahiyaw siya sa sobrang init. Shit! Ang sakit! Aray! Sabay subo niya sa daliri niya na napaso. Naghanap nga si Nida na pwede nitong babaan ng kape at bumalik kay Eric. Hala, ikaw naman kasi hindi mo tinitignan yung kinukuha mo. Masakit pa ba? Hugasan mo kaya sa running water. Baka malapnos yan. Oo nga eh. Tingin ko nga kailangan ko ng running water kasi yung puso ko mukhang tumatakbo na sa bilis ng kabog. Ano daw? Para may tama sa utak to.
Bulong ni Nida sa sarili. Ha? Ano? Wala, hugasan mo na daliri mo. Bubuksan ko na tong gripo. Sige, salamat. Ano, masakit pa? Hipan mo nga, baka sakaling mawala yung sakit. Ano ka, bata? Nakapaghinipan, hindi na masakit? Sige na, magiging baby mo din naman ako eh. Magkape ka na, isawsaw mo ulit kabilang daliri mo para pantay yung sakit. Uy sis, ano ba? Hayaan mo na lang talaga ako? Sister, ano ba naman? Ewan ko sa'yo, baliw. Sigaw ni Nida. Paano kaya to ngayon? Nasakit ng daliri ko. Ay, kapag minamalas nga naman, oh. Nakita mo na nga siya, ginawa mo namang kutsarita ang daliri mo. Uwi ka nito sa sarili at nakita ang babaeng patungo ng garahe. Napatayo nga siya at nanlaki ang mga mata. Bakit ang dami magaganda sa mansyon na to? Tiba-tiba ang mata ko ah. Tapos dumagdag pa si Yumi dito. Wait, teka. Sandali, parang... Hala, si Celine Claveria ito ah. Sabay takbo nga niya sa kinaroroonan ni Celine. Celine! Pagtawag niya kay Celine, kaya naman lumingon ito bago tuloy ang mahawak ang pinto ng sasakyan. Yes? Who are you? Ako to. Teka. Hindi nga pala niya ako kilala. Bagong hardinero dito. Kilala kasi kita. Artista ka, di ba? Kapatid mo si Yumi? Kilala mo siya? Yeah. She's my childhood best friend. Oh, English din yun ah. Really? Sabay tingin sa kabuuan ni Eric. Yeah, why? Is there something not katiwa-tiwala? Ay, parang mali. Sabay kamot nito sa ulo. Hindi ka ba naniniwala na magkababata kami? Well, naniniwala naman. Sige, I have to go. Sandali. Can I ask you a favor? Ano yon? Picturean mo naman ako. Picture naman tayo. Ay, kaso pala wala yung cellphone ko nandoon sa bag ko. Sa cellphone mo na lang. Tapos i-share it mo sa akin mamaya kapag bumalik ka na. Ano? Seryoso ka? Sige na, delete mo na lang sa'yo kapag napasa mo na sa akin. Okay, fine. Tsaka nga kinuha ni Celine ang cellphone niya. Naiinis man ay ngumiti pa rin ito sa harap ng kamera. Oh, okay na ba? Tanong ni Celine. Isa pa, para dalawa. Okay na? Aalis na ako. Sige, bye-bye. Pagkaalis nga ni Celine ay halos maglupasay si Eric dahil sa kilig. Grabe, ngayon lang ako nakapagpapicture sa artista at nakausap ko pa siya. Grabe, napakaganda niya. Magkahawig talaga sila ni Yumi ko. Ang bango-bango pa niya. Pumasok nga si Eric sa loob ng bahay upang uminom ng tubig. Teka, nasaan ang kusina dito? Baka pagpasok ko dito, sa 2025 na ako makalabas ah. Nasaan ang mga tao dito? May kidnapper! Sigaw ni Diana nang makita niya si Eric. Nasaan? Sigaw din niya. Ikaw po! Sabay turo niya kay Eric. Ako? Grabe naman, aling maliit. Hindi ako kidnapper ha? Sino ka po ba? Ikaw siguro yung anak ni Franco, no? Nakita na kita dati sa bahay nila Yumi. Sorry po, pero hindi ko na po matandaan eh. Bakit ka po nandito? Ano kasi, nauuhaw ako. Pwede mo bang ituro sa akin ang kusina? Basta kahit saan, basta may tubig. Sa swimming pool po, meron. Ayos tong batang to ah. Mukhang nakahanap ako ng katapat ko. Aling maliit, hindi ako maliligo. Iinom lang po ako ng tubig. Okay po. This way po. Baka may lagusan dito papuntang Encantadia, ha? Po? Never mind. Dinala nga ni Diana si Eric sa kusina. Ayan po, kuha ka na lang po sa ref. Eto, sabay turo niya sa ref. Refrigerator ba to? Parang cabinet ha? Ref po yan, diyan ka na po ha, naglalaro po ako eh. Sandali, aling maliit, baka maligaw ako palabas. Diana po name ko, not aling maliit. Okay, Danaya, nasan si Amihan? Po? Diana po, hindi po Danaya. Sino po si Amihan? Nanay ni Mira. Sino po si Mira? Anak ni Amihan. Hindi na nga kumibo si Diana at iniwan na niya sa kusina si Eric. Iniwan nga ako ni Danaya, baka mamaya may lumabas ng mga hator dito, nakakatakot. Wah, Pirena! Sigaw nito nang pumasok doon si Ira. Anong Pirena? Sino ka? Magnanakaw ka? Ayos. Grabe, yung bata na pagkamalan akong kidnapper. Ikaw naman magnanakaw? Sorry naman, sino ka ba kasi? Oh, nandito ka pala, Eric. Tanong ni Francis.
Oo nauuhaw ako. Naibigay ba ni Nida yung kape? Kape? Oo, napaso ako. Napaso? Bakit? Naisawsaw ko daliri ko eh. Ay, katanga naman ng kape, di umiwas. Nasaan yung hardinero? Tanong ni Nida kay Michelle. Ha? May hardinero na ba? Oo, yung parang may saltik. Ewan, hindi ko naman nakita yon. Sinong pinag-uusapan niyo dyan? Tanong ni Ira. Yung hardinero daw, hinahanap ni Nida. Grabe naman sa hinahanap. Tinatanong ko lang. Iniwan kasi trabaho niya. Pagkatapos magkape, nawala na. Iniwan pa yung pinagkapihan niya sa garden. Yun ba? Inaya ni Sir Francis sa kwarto. Ano? Gulat na tanong nila Nida at Michelle. Gulat na gulat? Oo nga. Naku, parang alam ko na kung anong ginagawa nila sa kwarto ngayon. Alam mo bang tinawag akong si Sir kanina nung hardinero? Ay mali, hardinera pala. Mukhang bading siya, mga besh. Hala, saan naman nila Ira at Michelle? Si Sir Francis nagpasok sa kanya. Tapos inutusan pa ako na dalhan yun ng kape. Parang may something talaga. What if may something nga? Tanong ni Michelle at sabay-sabay nga silang napatakip ng mga bebeg. Tara, i-confirm natin, pakinggan natin. Ani ni Nida. Let's go. Tropang Marites? Come on, follow me. Tsaka nga nila pinuntahan ang kwarto ni Francis. Napaatras nga sila na makita nakawang ng kaunti ang pinto. Kaya naman masisilip sa loob sila Francis. Dahan-dahan nga silang sumilip at nalaki ang mga mata nila nang makita si Eric na naghuhubad sa harap ni Francis. OMG, confirm, bakla sila. Mahinang sabi ni Nida. Sabi ko sa inyo amoy na amoy ko. Ayan, bagay sa'yo, ang gwapo mo. Yan ang suotin mo kapag nanligaw ka kay Nida. Saad ni Francis. Teka, narinig niyo yon? Ikaw dito ang pinag-uusapan nila. Ani ni Michelle. Hala, ako? Bakit ako? Basta naiintindihan ko lang, yung pangalan mo Tugon ni Michelle. Naku, yari, parang alam ko na. Uso tatluhan ngayon Loko, utak mo malaswa. Hindi naman siguro. Tsaka baka kapangalan ko lang. Tara na nga, kinikilabutan ako. Ngunit hakbang sana sila palayo nang biglang magring ang cellphone ni Ira. Patayin mo, patayin mo! Mahinang sabi ni Nida, pero huli na ang lahat dahil nasa harapan na nila sila Francis at Eric. Hi sir, dali takbo! Sigaw nila Nida, tsaka nga tumakbo palayo ang tatlo. Anyari sa mga yon? Tanong ni Eric. Ay, sumasanay ka na sa mga yon. CCTV talaga dito sa bahay mga yan. Baka iniisip nila may ginagawa tayong masama ha? Patay, baka nakita pa nila yung paghubad ko. Tapos narinig nila yung sinabi mo. Yari na nito. Pag-uwi nga ni Franco sa bahay ay dumiretso agad siya sa kanyang kwarto. Pagbukas pa lamang niya ng pinto ng kwarto ay lungkot na agad at sumalubong sa kanya. Sobrang nakakapanibago. Dati pagbukas ko, nakikita kita dito. Ay, kaya ko ba talagang hintayin ng 3 linggo? Wika ni Franco sa sarili at nagpatibuwal nga sa kanyang kama. Nakatingin lang siya sa kisame habang si Yumi ang laman ng isipan niya. Nakakabaliw mag-isa, hindi ko kaya to. Bumangon nga siya at nagbihis ng pantulog at pupunta sana siya ng garden nang masalubong niya si Michelle. Good evening sir. Ikaw pala Michelle, si Diana. Kakatulog lang sir, napagod po yata sa pakikipaglaro kanina sa bago nating hardinero. Ha? Nakipaglaro ang anak ko kay Eric? Yes sir, tuwang-tuwa nga po si Diana kanina Kahit may ginagawa po sa garden si Eric, kinukulit niya. Ang sarap po nilang pagmasdan para mag-ama na naghaharutan. Biglang nakaramdam ng inggit si Franco dahil hindi na niya maalala kung kailan na nga ba ang huling araw na nakipaglaro siya sa kanyang anak. Masyado na kasi siyang naging busy sa trabaho, lalo na't inaayos din nila ang kasal nila ni Yumi. Nakakalungkot din po no sir, wala si Yumi dito sa bahay. Para 5 tao po ang nawala nung umalis siya. 5 tao? Bakit naman naging 5 tao? Nagtatakang tanong ni Franco kay Michelle. Nung umalis siya, nawalan po ng cook, nawalan po ng mami si Diana, nawalan ng tutor, nawalan ng hardinera, tapos nawalan ka po ng fiancé, kaya 5 po. Oo nga no? Pero bakit mo siya natawag na hardinera? Nakangitin tanong ni Franco. Kapag wala po siyang ginagawa, inaayos niya yung mga halaman. May favorite nga po siya dun yung ilang-ilang. Kinakausap niya po yun. Sabi niya ikakasal na daw siya sa daddy nila at ikaw nga po yun sir. Talaga? Nakakatuwa naman. Alam mo, tama ka nga. Para 5 taong nawala sa bahay na to.
Napakadami niyang ginampanan. Parang masigit pa nga sa 5 eh. Grabe kasi yung lungkot. Kaya nga po sir eh, pati po si Diana nalungkot. Buti na lang po andyan si Eric. Pero hindi bali po, ilang linggo lang naman po siya mawawala dito sa mansyon. Tapos kapag kinasal na kayo, dito na ulit siya. Tama ka. Si Eric nga pala, babalik ba bukas? Opo sir, sabi ni Sir Francis, marami pa po siyang aayusin eh. Sige, punta lang ako sa kwarto ni Diana ha? Okay po. Pahinga ka na, tapos tawagan mo na si Johan mo. Si Sir talaga, kakatapos lang po namin mag-usap. Talaga ba? Kaya pala ang ganda ng mga mata mo, halatang in love. Grabe si Sir, pati yun napansin pa. Baka iwan mo na kami niyan ha, kapag naging boyfriend mo na siya. Naku sir, malabong iwan ko kayo agad, hanggat hindi pa bumabalik yung dapat na bumalik dito. Hindi pa po pwedeng umalis. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sinong tinutukoy mo? Nagtatakang tanong nito. Wala po, sige po, good night na po. Sabay takbo nito palayo kay Franco. Ipinagkibit balikat na lang yun ni Franco at pumunta na siya sa kwarto ni Diana. Mahimbing na nga natutulog si Diana, kaya naman nahiga na siya sa tabi nito at humalik sa noo ng kanyang anak. Sa kwarto na nga siya ni Diana matutulog para magkasama silang mag-ama. Pero kahit ilang oras na ang lumipas ay hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Kaya naman kinuha niya ang cellphone niya para tawagan sana si Yumi. Pero hindi niya yun itinuloy. Mas lalo kitang mamimiss kapag narinig ko yung boses mo. Katext naman kita kanina, okay na muna yon. Alam ko naman na safe ka dyan. Good night love, miss na kita agad. Saad nga niya habang nakatitig sa number ni Yumi sa kanyang call list.